So praise God. At ngayon po ay araw ng Webes at nagkita-kita naman po tayo muli. Amen. Matagal-tagal po akong hindi nakapunta ng Webes. Okay? So, praise God. Ngayon po ay nadako po tayo sa mensahe ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pag mayroon po kayong time, you are most welcome to come in Alcor. Amen. Hallelujah. Yung isa anak. Meron pang isa. Para bukas yun. Amen. Ibang putahe bukas. Amen. So let us pray. Lord, once again, marami pong salamat for another special night that you gave to us, Lord, na kami po ay nandito sa bahay-sambahan to continue praise you, Lord God, to continue magnify your holy name. At the same time, Lord God, to listen to your message, oh God. We pray, Lord, once again in our meditation of your words, touch our hearts once again through your message, Lord. Open our hearts and our mind that we may continue to understand your words, oh Lord God. Lord God, I pray that please continue, guide me once again. Help me, God, to deliver your message. Hide me in your holiness, Lord God, so that we may see your presence, your glory, your wisdom, and not myself, Lord God. In all the praises, in all the glory, Lord, is yours alone. In Jesus' mighty name, God, we pray. Amen. Amen. Ayun ba yan? Sige. Yan na yan. Okay. Dalawa po kasi yan. Okay? Yung para sa bukas at saka para ngayon. Anyway, it's okay. All things are work together for good. Amen? Seriously, be ready. Ang ating pong text ay 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 54. Okay? In verse 51, sabi po dito, I declare to you, brothers and sisters, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, you are mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in a twinkle of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and will be changed. For the perishable must be clothed itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Gaano ba tayo, mga kapatid, ka-serious when it comes to meet the Lord? Kapag tayo po ay uuwi ng Pilipinas, okay? Like for example, by the way, I met one Pilipina, ito po sa Alcor. Unfortunately, I tried to invite her. We tried to invite her. At nagkakwentuhan po kami. 10 years na po siya hindi nakakauwi, kapatid. 10 taon na daw. At meron po siyang mga anak at yung kanyang asawa ay iniwan na siya. Okay? Sabi ko, hindi ka ba excited na uwi? Sabi niya, Kuya, gustong-gusto ko na umuwi. Kaya lang, sabi niya, dahil sa situation, may mga reason. And then, it's too difficult if like that, yung ganong situation. Yung sa atin po, nung ako po yung nasa Saudi Arabia, dahil ang uwi namin na every 2 years, noon po, nung mga panahon na yun, mga 1980s, halimbawa, uuwi ka ng this year, example, normally December, no? So, para mayroon kang book, para makakuha ka ng flight sa December, January pa lang,
meron na po kami reservation. Ano? At what we are doing, alam mo, nagbabook kami ngayong January, which is ang flight namin, ang uwi namin this coming December. Okay? Ngayon pa lang, excited na kami, mag-iipon na kami ng, yung mga may papasalubong. Okay? Halimbawa, kung alam niyo po yung corned beef na Target, okay? Bordon, yung mga ganyan, okay? At saka yung po yung mga shampoo na yan, inuunti-unti na po namin iniipon yan at yung po ang ipapasok. At saka yung mga sabon, ano? Sabon dahil, pag galing sa abroad, ano yan eh? Ang tawag yung stateside, okay? Hindi nila alam, galing ni Pilipinas yun, binago lang yung balat, at pala, ano, yung pinaka, ano niya, cover. Ganun po tayo, no? And then we are excited. At lalo pagdating na po ng example, itong linggo na to, ang flight natin, we are really excited hanggang sa makaalis ka, no? Ngayon, when it comes to our life being as a Christian, how seriously we are when it comes sa pagbabalik ng ating Panginoon. Remember, ang sinasabi po ng Banal na Kasulatan, hindi po tayo permanente dito. Amen? Temporary lang po tayo dito, mga kapatid. Gusto niyo ba manatili rito? Sino po gusto itong manatili rito? Ayaw natin. Dahil dito, puro problema. Malungkot. Mayroong mga, sometimes, nagkakasakit po tayo. Tapos, ganyang napakainit sa labas. Okay? Mapapalabang ka sa trabaho. Talagang, marami tayong na-encounter. And also, while we are getting older, observe po natin yan, habang tumatanda po tayo, marami na tayong nararamdaman. Okay? Yung mga magpipinsan, RR, ano yung RR? Yung diabetes, yung gano'n, tapos merong high blood, okay? So, ano po yan? Rayuma, no? So, lahat na po yun, sama-sama na yan. At hindi po natin maiwasan na habang tumatanda po tayo, yung ating katawan, nagiging mahina rin. And time will come, will pass away physically. So hindi po importante kung tayo man ay mamatay physical, ang importante po ay na kay Lord tayo. Okay? Ngayon, tingnan po natin how serious we are when it comes to our Lord. Kasi ang pangako ng Panginoon, babalik siya. Amen? Babalik ang ating Panginoon at kung babalik ang Panginoon, serious ba tayo na sasalubog tayo sa ating Panginoon? Ang sabi po dito sa verse 15 ng 1 Corinthians chapter 15, I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the person inherit the imperishable. Ito pong katawan po natin ito, hindi pwede itong itira sa langit. Hindi po ito design ng Diyos na ititira natin sa langit. Yun ang binibig sabi sa verse 50. I declare to brothers and sisters that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor the perishable inherit the imperishable. Kasi nasisira po ito eh. At the same time, ang ating pong katawan ay makasalanan. So we need glorified body. Sabi ito, ngayon, sabi ni Paul sa verse 51, listen, you a mystery. Bakit po mystery? Mystery, pag sinabi pong mystery, mahirap ipaliwanag pero mangyayari. Only God can do this. Okay? Only ang Panginoon lang ang pwedeng gumawa nito. Listen nyo a mystery. Sabi dito, we will not all sleep. Hindi po tayo lahat mamamatay. Yung ibig sabihin yung sleep, hindi tayo mamamatay physical. But will be all be changed. Ang ibig sabihin yan, pag nagkaroon po, by the way, in this passage, I'm talking about rapture. Okay? Kung sakali po magkaroon ng rapture, hindi, alam mo, may mga taong inabutan ng rapture, in a twinkle of, sabi ito, in a flash, in a twinkle of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable and will be changed, for the perishable must be clothed itself with perishable, and the mortal with immortality. Ibig sabihin, pagdating po ng rapture, o pag nag-rapture na po, okay, in a flash, in a twinkle of an eye, tayo po mga buhay, nakaupo tayo dito, isang iglap lang po ng isang iglap ng mata natin, papalitan ng Diyos ang ating katawan with glorified body. That's the meaning of that. Okay?
Tapos, doon po sa 1 Thessalonians chapter 4, mamaya, basahin po natin, na yung mga nakalibing, okay? Yung mga Christian, mga believers na nasa lupa o wherever they are, maaaring nandun sila sa sementeryo or maaaring nandun sila sa gitna ng dagat, they will rise up also. Okay? Hindi po parang zombie, kundi they have also a glorified body like the Lord Jesus Christ. At ganoon din po tayo, and then what will happen, we will meet together sa air, tapos sasalubungin tayo ng ating Panginoon, dadalhin niya tayo sa langit. That is the mystery. Ngayon, sabi dito, when the perishable has been clothed with the perishable and the mortal with the mortal, then start saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Sa time po natin ngayon, although God already proven ng ating Panginoon that yung kamatayan ay hindi pwedeng manalo sa Kanya. Because He already proven. Namatay Siya at nabuhay na maguli, di ba? Kaya sa time po natin ngayon, still we are facing death. Why? Because hindi pa nangyayari po yung rapture na pangako ng Panginoon. Pag nangyari na po yan, then ito na po. Sabi nito, death has been swallowed up in victory. Okay? Yung po yung glorious hope na hinihintay po natin, mga kapatid. Okay? Yung po yung glorious hope na hinihintay po natin. Ang sinasabi po dito, ganyan po yun, di ba? Example, yung mga nasa sementeryo, nabuhay sila, di ba? Tapos maaring nandun ka sa park, tapos meron kang kasama, ikaw ang naiwan. Yung kasama mo ang nawala. Okay? Maaring kapatiran yan. Huwag naman sana mangyari, kapatid, na ikaw ang na-left behind, na wala si kapatid, katabi ko lang. Nag-rapture na pala. Di ba? At ito po yon, yung pangatlong picture, yan, magkasalubong na yung mga binuhay ng Diyos plus yung mga nagpalit ng katawan na nag-glorified na po tayo. Ito na po yon. Okay? Sa 1 chapter 4, verse 14 to 16. Ngayon, I'd like to digest this passage dahil ano po yan? Nakalink po yun doon sa ating binasa kanina sa 1 Corinthians chapter 15. Sabi nito, for we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep. Very clear po, ano? For we believe that Jesus died and rose again. Namatay, nalibing, at nabuhay na maguli. And so we believe, naniniwala po tayo, that God will bring with Jesus those who have fallen asleep. Yung mga taong namatay na mayroong Jesus Christ, sabi rito, mabubuhay sila. According to the Lord's word, sabi rito, we tell you that we who are still alive, yung mga nabubuhay daw po, tayo, are left until, who are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. Ang mangyayari po, yung mga yung mga namatay, ang magre-resurrect. Okay? Pagkatapos po doon, sabi rito, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Mayroon pong isang anghel na mayroon po siyang hawak na trumpeta. Pag blinoran po ng angel na yon, wherever we are, kung tayo may namatay physical, mabubuhay tayo. Kung tayo man ay buhay pa, pagpapalit po tayo ng katawan. Sabi ito, and the dead in Christ will rise first. Very clear po yung mga kapatid. Yung mga taong Kristiyano, ang namatay, ang silang munang bubuhayin. Okay? May sequence po yan. And ang sabi nito, after that, verse 17, tingnan mo natin verse 17, ito para sa ating ngayon. After that, we who are still alive and left, in our left will be caught up together with them and the cloud to meet the Lord in the air. Ibig sabihin, ito po yung mga nabuhay galing sa lupa or sa dagat man, wherever, okay? Nabuhay na sila, nandun na sila ngayon, nakafloat na sila sa air. Tayo naman yung mga buhay pa na inabot ng rapture, alam mo, dito tayo sa church, in a twinkle of an eye lang, papalitan ng Diyos ang ating katawan ng glorified body. Hindi na po tayo dadaan sa, dyan sa pintuan. Lulusot na tayo sa bubong. Okay? Akit na po tayo doon. Tapos, magmimit tayo doon sa taas nitong mga binuhay ng Panginoon. Tapos si Jesus Christ andun. Sasalubungin tayo at tukunin tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kapatid, hindi po shooting yan, ha? 100% mangyayari po yan, kapatid.
Mangyayari yan. Kung paano ang ating Panginoon umakyat sa langit na nakita ng mga unang mananampalataya in the time, by their own eyes nakita nila, okay? Na umakyat ang Panginoon, sabi ng anghel sa kanila, itong Jesus na nakita niyo umakyat sa langit, ganoon din siya bababa. So, hindi po shooting yung kapatid. Nakakita na po kayo ng shooting ng Superman? Kung paano sinushooting yan? Ha? Alam mo si Pastor Glenn ang ating Superman, okay? May tali po yun. May tali dito yung sa likod ng sling wire at mayroon po silang crane na napakataas. Okay? Tapos yung si Pastor Glenn, itataas natin. Okay? At mayroon siyang blower sa harap para yung damit niya ay kunwari gumaganon. Ano? Tapos pagkatapos po nun, halimbawa si Pastor Glenn lumilipad. Okay? Pagkatapos nun ay i-edit lang po yun. Tatanggalin lang yung sling wire. Lumilipad na si Pastor Glenn. Ganun po ang paggawa ng Superman. Pero ito gagawin ng ating Panginoon. Hindi po ganun, mga kapatid. Literal po ito. At glorified body po yan, mga kapatid. Excited po ba kayo? Hallelujah. Kung paano nangyari kay Jesus Christ on that time, ganun din pong mangyari sa atin yun. But remember, this is only to those who believe and accept Christ as the Lord God in their life. Amen? So ito pong, tandaan po natin itong chapter na to, 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 18, at saka yung kanina, itong 1 Corinthians 15 verse 50-54, magkaano yan, magpinsan po yan. Amen? That's about rapture. Now, let's go back to, speaking of rapture, ano ang mangyayari pag nagkaroon po ng rapture? There will be a big chaos. Alam mo, ikaw ay si Pastor Glenn, piloto. Okay? Nag-rapture. Ano mangyari sa aeroplano niya? Magka-crash. Di ba? Tapos ikaw ay nagda-drive. What will happen to your car or to your bus or whatever? Babanggayan. Kung meron kang ginagawa sa kusina, nag-rapture, wala na, masunog, magkakaroon ng sunog sa kusina. Di ba? Everywhere there will be a big chaos. Sa buong mundo po yan, kapatid. Okay? And then, what will happen? Pag nagkaroon po ng chaos, diyan ngayon papasok si Antichrist. Okay? Sasabihin ni Antichrist, don't worry, akong bahala. Yung kaguluhan niya sa buong mundo, aayusin ko yan. And then, papasok na po dyan yung 7 years tribulation period. Pag pumasok po yung 7 years tribulation period at hindi po tayo nasama sa rapture, aray, yun ang napakasakit. Kasi sa 7 years tribulation period, yun po ang matinding paghihirap. Okay? Yan po yun, di ba? Okay? Kita niyo po the example na dito sa first, yung rapture. Glory to God kung nasama po tayo dito sa rapture. Kung hindi po tayo nasama sa rapture, makakaranas po tayo ng 7 years tribulation period. May nakita po tayo 3.5 years, di ba? In 3.5 years, aayusin ni Antichrist yung kaguluhan sa buong mundo. So, mangyayari yan, i-adore siya ng mga tao. Ito na yung inihintay nating Savior natin. Ang galing niya, di ba? Biro mo, yung mga iba't ibang sulok ng mundo, maayos niya. But the problem there, after ng 3.5 years, ipapakita na ni Antichrist yung totoo niyang kulay. Ang gagawin niya ngayon, lahat ng tao ay ipo-force niya to be member sa kanyang gobyerno. Kaya in time of 7 years tribulation period, there will be one government, one currency, and one religion. Okay? Diyan ngayon, papasok yung 666 na narinig po natin. Ipo-force ni Antichrist lahat ng tao na diyan dito sa yung mga hindi inabot po ng rapture, alam mo, hindi ka nasama sa rapture, ipupuwersa ngayon ni Antichrist na ang bawat isa ay maging miyembro niya. Pag hindi ka niya miyembro, ang gagawin sa iyo, ayan pupugutan ka ng ulo. Okay? At pag hindi ka miyembro, ang iyo po papasok doon yung hindi ka pwedeng makabili ng pagkain, hindi ka makakasakay ng eroplano, ng bus, ng sasakyan. Kung gusto mo magpagamot, hindi ka pwede pumunta ng hospital. Everything, it will be under control by Antichrist. Okay? Ito ngayon po yung problema. Yung mga taong nakarinig ng kanyang salita na hindi naging serious, kapatid.
Like for example, we are here in our church now. Okay? I'm sharing to you this word. Hindi po tayo naging serious. Okay? Kasi dalawang tao lang pwedeng yung seryoso at hindi seryoso. Amen? So, nandito tayo sa church. Okay? Nag-share ako sa inyo. Hindi kayo seryoso. It's up to you. Okay? Ngayon nagkaroon ng rapture, hindi tayo nasama sa rapture. Dahil ka naman serious, di ba? Naiwan ka ngayon na doon ka sa 7 days position. Doon na ngayon, maalala mo, senior sa akin ni Pastor to, nung nandun ako sa Doha. Narinig ko na to. Then, yun na yun. You will have a two choice. Magpapugot ka ng ulo dahil ayaw mo magpapatatak kay Antichrist, or para makasurvive ka physically, makakabili ka ng pagkain, may enjoy mo yung buhay dito sa lupa, pero miyembro ka ni Antichrist. But remember, once you become member of Antichrist, forever you will be condemned. There will be no chance to be saved. Okay? Yun po ang nakakatakot doon. Okay? Now, after ng 7 years tribulation period, ito po yung second coming ng ating Panginoon na magtatas doon po siya sa Jerusalem. That's another topic po. And by the way, we studied in Alcor about the Revelation. Napakaganda pong pag-aralan po ang Book of Revelation. Okay? It's more about tribulation period, the second coming of the Lord, at saka yung wrath ng ating Panginoon doon sa mga taong hindi nakinig at nanampalataya sa Kanya. Okay? Ito po yun. Okay? Yung naririnig po nating 666. Ngayon po, ini-implement na po ng mga company ito eh. Okay? Yung microchip. Kasi ang microchip po, pag meron ka niyan, they can control you. Halimbawa, papasok ka sa building, parang di ba sa atin, meron tayong swipe card, di ba? Sa planta, sa amin, yung aming ID, pagpapasok ka dun sa planta, by the way, nakita ko si Ben, asawa ni, yung nagigitara natin. Opo, nagkita kami kahapon. Kanina. Kahapon, nagkita kami doon. At nagkita kami doon sa site. Praise God. So, sa refinery po, mayroon kaming ID. Ngayon, yung ID na yun, i-scan lang yun, then everything, they can read kung sino ka. Okay? So, similarity rin po yan. Itong ID na to, sometimes they can put implant in your hand. That will be in, i-scan mo lang yon, or maybe in your forehead. It could be barcode or maybe microchip or something. But ang sinasabi po dito, itong gagamitin ng Antichrist to control the people sa buong mundo. Sabi dito, sa Revelation chapter 13, verse 16 to 17, it also pours all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or in their forehead, so that they could not buy or sell unless they had a mark, which is the name of the beast or the number of its name. Yan po yung sa Revelation chapter 13. Kapag ikaw ay inabot po ng 7 years tribulation period, hindi ka talaga makakasurvive physically kung hindi ka member ni Antichrist. Very, very tough. That's why, wag na po nating nasain na tayo ay hindi masama sa first trip. By the way, there will be no second trip. Okay? Kasi pag sumablay ba, uwi ka ng Pilipinas, sumablay kasi flight ngayon, sige, okay lang. Magpe-penalty na lang ako. Bibili na ulit ako ng panibagong. Ito po hindi eh. Isang beses lang ang flight papunta sa langit, kapatid. Okay? At sinasabi po na ba ng kasulatan, mapalad ang mga taong nasama sa unang pagkabuhay. Sino po yon? Tayo, mga kapatid. Kung tayo po ay masama sa rapture. Now, speaking of coming of the Lord, Pastor, kailan ba darating ang Panginoon? Well, mga kapatid, the Lord Jesus Christ, He gave us a lot of signs. Okay? Bago dumating or bago magkaroon ng rapture. In 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, these are very nice signs na pwede po nating panghawakan na ito po ay nangyayari na, by the way. Before the Lord God vanish or yung inano niya yung mundo sa time ni Noah,
Ano po ang status ng mga tao na time? They are all rude. Masyado na pong grabe na yung kasalanan. Di ba? When God destroyed Sodom at Gomorrah, ano ang status ng mga tao na time? Ganun din. Masyado na po silang sobra ng kasalanan. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, this is the signs of His coming. Sabi rito ni Paul, but mark this, there will be terrible times in the last days. Very clear po yan, no? There will be terrible in the last days. Ano sabi rito? People will be lovers of themselves, lovers of money, okay? Boastful, proud, abuse, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Tingnan po natin, kung isa-isahin po natin, halos lahat yan mga kapatid, grabe na. Di ba yung isang araw, yung kapatid po natin sa Amerika na si Carben? Charles Clark, di ba? He is very faithful servant of God. Habang po siya nag-evangelize, binaril sa leeg, kapatid. Okay? Ito po yan eh. Okay? Sabi rin, ungrateful, unholy, sabi ito, boastful, without abuse, ano po yun? Without self-control, brutal. Okay? Sa Pilipinas, ano po nangyari ngayon? Grabe, no? Dati, ang ninanakaw po ng mga tao, 1,000 lang. Tapos, umabot ng 1,000,000. Okay? Ngayon, hindi na 1,000,000, kapatid eh. Billion na eh. Grabe. I'm wondering, ang pinag-usapan nga namin, saan kayo nilalagay yung mga... Kasi sabi po nila, ang illustration, kapag meron ka pa daw 1,000,000, okay? Yung kasing laki ng refrigerator natin, hindi kakasya eh. Kung meron kang talagang 1,000,000, 1,000,000, napakadami nun eh. Okay? E pinag-uusapan, billion. Saan kayo nilalagay nila yun? Ano? And those people, hindi po talaga si masilihan pa eh. They are still not satisfied with what they have. Ito po yun eh. People will be lovers of themselves, lovers of money. Di ba? Yun po yun eh. Boastful, proud, abusive, nangyayari na po yan, kapatid, lahat ngayon. Isa po yan sa mga signs na dapat po nating isa-isip na talaga ang Diyos ay talagang malapit na. And rumors of wars, di ba? Marami na po nangyayari ngayon yan. And what else? The signs of second coming of the Lord, also sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24 verse 3 to 14. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. Kasi nagsabi ang Panginoon na darating yung panahon na mangyayari yung end of the world. Tell us, sabi nila, they said, when this happened, kailan ito mangyayari? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many. Alam niyo po mga kapatid, si Kibuloy, ganun-ganun lang, pero daming followers. Ano sabi ni Kibuloy? Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo maliligtas. Okay? Siya daw yung the Son of God, di ba? Grabe po yan. Pero makita po natin, ang daming diehard na panatiko na sumusunod sa Kanya. Okay? At hindi lang po si Kibuloy, ang daming ganon. Okay? At makita po natin yun. Sabi nga, watch out that no one will deceive you, for many will come in my name claiming I am the Messiah. Di ba? And then sabi nito, verse 6, you will hear of wars and rumors of wars. Marami na yung kapatid. Eto, dito po tayo sa Middle East. Ngayon, meron namang, nagbabadya kung ano mang mga, huwag na masarap, ang nandito po tayo. Okay? But anyway, huwag po kayo masisindak kung sakaling ano man mangyari. Okay? At sabi nga ni Stephen, basta kay Lord tayo, okay lang. Di ba? Yes, sir? Sabi nito, but see to it that you are not alarmed. Di ba? Sabi nito, you will hear of wars and rumors of war, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen. Mangyayari po yan. But the end is still to come. Ibig sabihin, ito na po yung time na kaya nga po
nandito na po tayo sa mga huling araw na yung paghihinagpis ng mundo, mararanasan na po natin yan. Okay? But hindi po ito tribulation period. Ito po ay starting ng paghihirap ng mundo. Okay? Kasama na po dyan nung nangyari yung COVID. Okay? And sabi rito, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Nangyayari po yan. Amen. There will be famines and earthquake in various places. Nangyayari po yan, mga kapatid. Okay? At nung mga panahon, ang lindol po ay intensity 3 lang, di ba? 4, ngayon hindi po eh. Minsan 6, 7 na. Grabe talaga, no? And sabi nito, all these are the beginning of birth pains. Okay? Ibig sabihin talaga mga kapatid, very obvious na nandito na po tayo sa mga huling araw. The last sign that the Lord gave to us is in Matthew chapter 24 verse 14. Very, very important this passage. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ulitin ko po. In this gospel, ang banal na kasulatan, okay, will be preached, ipangangaral sa lahat ng mundo, sa lahat ng tao, as a testimony ng ating Panginoon. At pagkatapos noon ay mangyayari na yung pangako ng Diyos. Now, question. Pastor, bakit kailangan ipangaral muna ang salita ng Diyos sa lahat ng tao? Maniwala man sila o hindi, tanggapin man nila o hindi, dapat marinig nila ang salita ng Diyos. Why? Because pagdating ng araw, everybody will face the Lord. In 100%, lahat po yun ay gagawa ng alibay para lang wag mapunta ng impyerno. Di ba? Panginoon, di ko alam yan. Panginoon, walang nag-share sa akin. Panginoon, hindi ko alam. No. The Lord will tell us kung kailan ka na nakarinig ng salita ng Diyos. Even this very night, mga kapatid, itong ginagawa po natin ngayon dito sa church, nakarecord dito sa Panginoon. Kasi pag umarap po tayo sa Panginoon pagdating ng araw, nandun tayo sa harap ng Panginoon, sasabihin natin, Panginoon, di ko alam yan. Walang nag-share sa akin. No, nandun ka sa Buhamor. Oh, i-play nga yung Thursday worship service, nandun ka. Oh, kitang-kita ka kapatid, hindi ka pwedeng mag-deny. Yun po yun. And kaya sabi po dito, kasi ang purpose po ng pangangaral salita ng Diyos, why we are sharing the Word of God, by the way. Ano po ang nialaman po ng Word of God? It's a warning. Warning of God na ibinibigay niya sa mga tao na dapat po nating pakinggan. And if we will not listen to the warning of God, pagdating ng araw, mananagot po tayo sa ating Panginoon. And that's our purpose of our church, na kahit po tayo po ay nahihirapan mangaral ng salita ng Diyos, we face difficulties of sometimes may mga persecution pa. Di ba? We are doing this for the sake of what? For the sake of they should hear the Word of God. Now, to encourage them na sila ay sumama sa church, nasa kanila na po yun. The most important is we give the word of God. Pero of course, ang desire natin is madala natin sila sa Panginoon. Pero remember po mga kapatid, hindi lahat ng tao nakarinig ng salita ng Diyos ay nagsabi ng yes, sasama ako. Di ba? Ganon din kay Lord. Di ba? Nung si Jesus Christ nangangaral, di ba? When the Lord Jesus Christ preached the word of God, 4 na klaseng tao po nandoon sa grupo na yun, sa crowd na yun. Una, yung mga Pariseo, naghanap sila para maghanap ng fault na iako sila kay Lord. Di ba? Ano pa? Pangalawa, yung nandoon para makakain kasi nagpapakain si Lord ng libre. Di ba? Biro mo, nandoon ka, gutom ka na, okay, pila ka na, may pagkain, di ba? Ngayon, pangatlo, nandoon yung iba, may mga marites lang para makakita ng miracles, di ba? Yung ginagawa ng Panginoon, miracles yun eh. Pang-apat, nandun para makarinig talaga ng salita because they are followers of God. Okay? Ngayon, yung mga inaralan ng Panginoon, hindi lahat yun tumanggap sa ating Panginoon. Maraming nagsabi ng no rin. Di ba?
But it's okay. Ang importante po sa time po natin ngayon, nangaral tayo ng salita ng Diyos. Kung sila man po ay hindi nakinig, hindi man nila tinanggap po salita ng Diyos, it's up to them. The most important, we did our part. Amen? We did our part. By the way, not only to our friends, especially kapatid, especially unahin po natin ang mga loved ones po natin. Because time will come, kapatid. Time will come. Okay? Mangyayari at mangyayari po itong pangako ng Diyos na isang araw magkakaroon po ng rapture. At pag nangyari po itong rapture na to, sana ay wala pong maiwan. Okay? Walang maiwan. No left behind. Okay? Sabi ng rapture, blessed are the, sabi ito yung Revelation chapter 20 verse 6. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. Very clear po yan, ano? Sa rapture po yan, mapala daw ang mga taong ang nasama sa unang pagkabuhay ng muli. Tayo po yung kapatid. Kung tayo'y nasama sa rapture, glory to God. Okay? Bakit? The second death has no power over them. Hindi na po tayo mamatay. Kasama tayo ng ating Panginoon, di ba? But they will be priests of the God and of Christ and will be reign with Him for 1,000 years. Di ba? Nag-rapture, sinama tayo ng ating Panginoon. Babalik si Lord, di ba? Babalik siya. Pagbalik niya ngayon, He will stay here for 1,000 years, di ba? In 1,000 years, tayo ngayon yung mga pulis. Tayo ang kasama ng Panginoon. Iko-control niya ngayon ang mundo in 1,000 years at tayo ngayon ang gagamitin ng Panginoon doon sa kanyang pagre-reign dito sa lupa for 1,000 years. Yan yun. The second death has no power over them, but they will be priests. Tayo po yun. Of God and of Christ, and will reign with them for 1,000 years. Okay? Remember po mga kapatid, ito yung mga taong isinama ng Diyos during the time ng rapture. Okay? At kasama rin tayo ng ating Panginoon pagdating ng araw na magliligod tayo sa Kanya. Okay? Wow! Bilis Tapos na kagad. But you know what mga kapatid? Speaking po of coming ng ating Panginoon o yung rapture, ano po ang kadalasan ng attitude ng mga tao? Ano ang kadalasan ng attitude ng mga tao? They are not serious. Amen? Agree po tayo? Most of the people, even Christian himself, sa mga mananampalataya, marami pa rin hindi serious. Amen? Marami pa rin hindi serious. Pero pagdating po sa physical, kagaya nga po yung sinasabi ko na like example, pag tayo po ay uuwi ng Pilipinas, serious tayo. Di ba? By the way, I remember when I was in Abu Dhabi, meron po kaming Filipino community doon. Okay? When I was there, isa po ako sa mga officer ng community, vice president po ako ng community. Okay? Ginagawa nila akong president. Sabi ko, hindi ko na magagampanan yan. Sabi ko, doon sa kumpare ko, kay paring Emong, pero ikaw na lang maging presidente, tutulungan kita, ako magiging vice president mo. So, madali sabi, naayos po yung organization. So, nagkaroon po kami ngayon ng Filipino Nights. Okay? Meron pong hotel doon, yung magandang hotel. Sabi niya, pre, or magkaroon tayo ng party. Sige pre, party tayo sa mga family. In-announce namin, this coming week, meron tayong Filipino Nights, okay? Ang oras ay, ng gathering ay 5:00, okay? Ang sundo ng bus ay 4:00, okay? Sa community, dadaan yung bus. Kapatid, 2:00 pa lang. Ang dami ng mga Pilipino, nag-aabang na ng bus. Grabe. Excited mga kapatid talaga naman. At makikita mo lahat na talagang mga pangmalakasan yung mga damit talaga nila. Okay? Excited talaga. Pero pag pupunta ng church, di ba? Pag pupunta ng church, wala. Tapos minsan pupunta ng church, kung ano lang suot, di ba? Pero pag pupunta ng party, full blast talaga. Sabi ko, ibang-iba talaga, di ba? Ganun po ang tao talaga eh. Tingnan po natin. When it comes to spiritual matter, ang tao po ay very dull. Masyadong, ano ba tawag nun? In other words, relax or masyadong, ano tawag nun?
Complacent yun. Hindi siya masyadong serious eh. Pero tingnan po natin mga kapatid ha. Kung tayo po ay seryoso pagdating po sa physical, mas lalo po dapat tayo maging seryoso pagdating sa spiritual. Amen? Why? Dalawa pwede pong mangyari kapatid. Dalawa po ang pwedeng mangyari. Either ngayong gabi, kunin na tayo ng Panginoon. Physically. Natulog tayo mamaya, hindi na tayo nagising bukas. Di ba? Or, paglabas natin ngayon po, nag-rapture na, di ba? What will happen? Ano mangyari po sa atin? Di ba? I have a colleague, isa po sa mga kapatiran, nakasama ko sa Saudi on the time. We had a discipleship training, Ngayon po nasa ka-Amerika na yun si Kuya Greg. Sabi niya sa akin, alam mo yung kapatid, ang prinsipyo ko sa Panginoon, sabi niya, I always put in my heart na itong araw na to is my last day here. Ba't naman ka ako ganun? Sabi niya kasi, if this is our principle, na ito na yung uling araw natin dito sa lupa, you will become always serious to the Lord. Tama naman, di ba? Kasi, just imagine, alam mo, ngayon, uling araw mo na to ngayon. Ano gagawin mo ngayon? Di ba mo yung may mga taning? Alam mo, sinabi ng doktor, ikaw 3 buwan na lang dahil yung sakit mong cancer ay very, severe na. Stage 4 ka na o stage 5, whatever, okay? Ngayon, bibigyan ka na ng taning ng doktor. Alam mo yung mga taong may taning na, they try their best na makapag-community pa rin o makatulong pa rin sila ng anumang bagay sa ibang tao para lang maibsan daw yung kanilang kasalanan. Para pagdating ng araw, kung sakaling sila mamatay, at least, meron sila sasabihin kay Lord accomplishment. Ano yun? Sa atin po mga kapatid, very serious po sinasabi ng Word of God. Okay? That's why the title, that message that we have, gaano ba tayo ka-serious when it comes sa ating Panginoon? Diba? Serious ba talaga tayo? There's 2 things, kapatid. Make it sure, mga kapatid, make it sure na tayo po ay nakaregistered na sa ating Panginoon. Kung tayo po ay pupunta ng airport, okay, at gusto mong umuwi ng Pilipinas, anong process ang kailangan po natin? Dapat meron kang ticket. Naka-reserve ka, di ba? Uuwi ka ng Pilipinas, wala kang ticket, kapatid. Ano ka pupunta dun sa airport, di ba? Ano pa? Dapat yung passport mo ready, di ba? Siyempre, kailangan yun eh. Di ba? Pupunta ka ng airport, walang passport. Di ba? Ano pa? Ang mga process, mayroon pang uisip ang tawag nun. Isa sa mga headache natin yan, di ba? Okay? Tapos ano pa? Kung babalik ka ng Qatar, dapat yung Qatar ID mo ay hindi malayo yung expiration. Kasi doon sa immigration, pabalik, titingnan nila yun eh. Di ba? So marami pong process sa kailangan, di ba? Para ikaw ay walang disturbance pag tayo po ay magta-travel. Kapatid, pagdating po ng araw, walang teka-teka, kapatid, pag doon dyan ang Panginoon. Walang teka-teka. Di ba sinabi doon sa Balikan natin itong yung sa ito, sabi niya. Yan For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with a voice of our God. Wala pong teka. Pag bidlo na ng angel yung kanyang trumpeta, kapatid, finish. Hindi po yung sabi, Lord, teka muna, hindi pa ako handa. Lord, wag muna. Hindi na, kapatid. Wala na. Hindi pwede yung kapatid. Lord, teka muna. No, walang teka-teka, kapatid. Or ganito po, dali po natin sa isang senaryo. Lakas pa natin, di ba? Healthy ka. Mamaya, di ka na makahinga. Di ka na makahinga. Wala na. Cardiac arrest, di ba? Cardiac arrest. Actually, yung kamatayan po ng tao, nagiging dahilan ng inatake yan kasi sa puso eh. Or na-COVID yan, or nagkaroon ng high blood yan, whatever, di ba? Nagiging dahilan lang po yun ng kamatayan ng tao. But unfortunately, ito po ang reality. Yung kontrata po natin dito sa lupa ay tapos na. Pag sinabi ng Panginoon, yung kontrata mo ay 45 lang, 45 lang, kapatid. Di mo na pwedeng dagdagan yan.
Pag sinabi ng Panginoon, bibigyan kita ng 100 years, 100 years yan, kapatid. Kayang-kaya ni Lord yun. Di ba? Ngayon, ang kontrata po natin dito buti pa sa kumpanya natin, at least alam natin kung kailan tayo kukunin o pwede tayong masabihin natin na hanggang 2 years na lang ako, di ba? Dahil yun ang kontrata ko. At least alam natin. Sa Panginoon, kapatid, hindi eh. Siya lang ang nakakaalam ng kontrata natin eh. Di ba? That's why it is really, really serious thing when it comes to our spiritual life. Okay? And I always mention this, mga kapatid, na pagdating po sa buhay spiritual, ito po ay dapat maging serious po tayo. You know why, mga kapatid? Kasi ang nakataya dito, hindi po yung bahay at lupa natin kung mayroon tayong bahay at lupa. Hindi po yung pera natin sa bangko kung mayroon tayong pera sa bangko. Hindi kung anumang material, kayamanan meron po tayo. Ang nakataya po dito ay ang ating kaluluwa. Amen? Either tayo po ay papuntang impyerno or papunta sa langit. Dalawa lang po yun. Walang in-between, kapatid. Walang purgatorio. Kalimutan po natin ang purgatorio. Walang purgatorio sa Bible, kapatid. Dalawa lang ang destinasyon natin. Kapag nandun tayo kay Jesus Christ, 100%, we will be with the Lord. Pag wala tayo kay Lord, aray, kapatid. Yung init na yan na tanghali, kapatid, wala yan. Wala yan. Di ba? Pag malabas ka ng tanghali dyan, umaaray na tayo, di ba? Ang init, di ba? Wala yan, kapatid. Wala yan. Imagine that, the burning sulfur, kumukulo at doon ka ilalagay ng Panginoon. Aray. Sakit nun. That's why ang ating pong conclusion sa 1 Peter chapter 1, verse 13. Therefore, with this mind that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Very clear, di ba? Sabi nito, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Okay? The rapture will happen at any time. Okay? Ang rapture po, mangyari po at any time. We must be ready. Dalawang pwede mangyari. Mamaya natulog tayo, hindi na tayo nagising. Or bukas sa rapture, sana handa po tayo. Question po mga kapatid, personal question. Kung sakali po mangyari po ito mga kapatid, are we ready to face God? Amen? Hindi ko pwede sagutin niya yung tanong yan. It is very personal. Very personal. And very, by the way, mga kapatid, I always mention this also. Do not be satisfied that you are inside of the church, but Jesus Christ not in our heart. Remember, our church cannot help you to take you to heaven. Dahil hindi po nagliligtas ang simbahan. Hindi tayo, or ang reliyon, hindi po nagliligtas yan. Okay? Ang pwedeng magligtas po sa atin ay only the Lord Jesus Christ. Amen? So, ibig sabihin, yes, we have a church. Glory to God. We are here all together worshiping God. Amen? But remember, it is individual. And I always mention this also sa mga pamilya. Sometimes, kids, remember this. Sometimes don't think, oh, my dad and my mom is Christian. So I'm also Christian because my parents are already Christian. No. You have to accept Jesus Christ personally. Personal po yun. Even sa husband and wife. Sometimes, oh, si Mahal, Christian. Yeah, Christian na rin ako. No, personal yun, kapatid. Pagdating ng araw, each person, nandun yung pangalan mo. Di ba? Punad sa Book of Life. Pag umarap ka kay Lord, anong pangalan mo? Juan de la Cruz. Okay? Ako, pag wala yung pangalan mo sa Book of Life. Juan de la Cruz po, pangalan ko, Lord. Wala yung pangalan mo rito. Tingnan, Lord, baka wrong spelling lang. Tingnan. Pagpupumilit ka, sigurado. Di ba? Sigurado yung kapatid. Okay? Ngayon, because you thought that you are believers of God kasi palagi ka nasa church eh. But you never experienced to accept Christ. Yung pong problema doon. Dapat po personally ma-experience po natin yan. Amen?
Do not be satisfied. Kasama naman ako ng QEC. Okay na yon. No, hindi po ganun, kapatid. Okay? Hallelujah. I hope and I pray that this message give us encourage and give us enlighten the importance of being serious when it comes to the coming of the Lord. Amen? Tumayo po tayong lahat. Amen. Let us pray. Lord, once again, marami pong salamat for this wonderful night that you gave to us, Lord, na napakinggan po namin ang mga ipong mga salita. Lord God, we pray, Panginoon, na sa amin po paghihintay po namin sa iyo, maging alerto po kami, Panginoon, to wait upon you, Lord God. At sana, Panginoon, sa pagbabalik niyo pa, lahat po kami, Panginoon, ay wala pong maiiwan dito sa lupa. Lahat po kami, Panginoon, ay makakasama niyo, Lord God, sa langit na bayan. Help us, Lord God, na maging tapat po kami sa iyo habang naghihintay po sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat. In Jesus' mighty name, God, I pray. Amen. God bless po. Amen.